Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang madaling araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Maganda po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga likes, comments, share, and subscribe. Huwag niyo pong kalimutang i-share itong ating video ngayong gabi po na ito. At ako po ay napalive. Kita niyo naman, hindi ako nagla-live ng gantong oras na. Pero napalive po ako dahil nga po importante etong topic na ito. Patungkol po ito kay Sian Gaza. Siguro naman talagang kilalang-kilala nyo na yan. Bihira naman ang hindi nakakakilala dyan. At siguro naman hindi lingid sa inyong kaalaman ang kanyang pinaputok na balita ngayong hapon. Kanina mga alas 5. Tayo natutulog sa pansitan that time. Ayan. So, ngayon po, ito pong si Sian Gaza ay pinaputok ang balita patungkol po dito sa COMELEC. Alam niyo kung bakit ako napalive? Kasi po, natapik ko nung nakaraang mga araw, yung patungkol dito kay George Garcia. Mga nakaraang buwan. Natapik ko yan yung patungkol kay Erice. Ngayon, nagkaroon ako ng hinala na baka totoo yung sinasabi nitong si Sian Gaza. Kasi katulad nung panahon ni Kulaong, kung kilala niyo po si Kulaong, yun pong si Kulaong, yung pandemic budol, si Sian Gaza po ang unang-una na naglabas ng issue patungkol doon kay Kulaong. Sinabihan niya itong scammer, nagsunog pa siya ng pera. Ang dami niya nga sinabing patungkol dito kay Kulaong, hindi po naniwala ang ilan sa mga Pilipino, katulad ko. Hindi ako naniwala kay Sian Gaza. Pero yun pala, totoo palang scammer. Ngayon, eto na naman si Sian Gaza, meron na naman siyang pinaputok na issue. Baka nga totoo ka ako. Kasi meron pong basehan. Mamaya, marami pong basehan to. Marami tayong napakinggan ng mga video. Marami na tayong napanood ng mga video patungkol po dito sa sa katiwalian o anomalya dito po sa COMELEC. Pati na rin po si Vico Soto nagsalita na rin noong siya po ay nag-file ng kanyang COC. So, panoorin natin itong video ni Sian Gaza. Kuya Nicanor Victorino ng Marikina, Maria Pepalisok, hello po ate. Daniel Domasig, shoutout po sa inyo. Ito po yung video ni Sian Gaza. So, Mars, ano na? Ito palang si Piolo Pascual. Charot! Wala itong kinalaman kay Piolo. For the past few months, naging busy ang ating gobyerno, particularly ang Senado, Malacanang, and the entire executive department kay Alice Guo and Pastor Quiboloy. And for the past few weeks, ang sambayanang Pilipino ay naging abala sa mga tumatakbo or nagpa-file ng certificate of candidacy na iba't ibang mga personalidad. And behind all these government circus, politics, circus for the past few weeks, for the past few months in the Philippines, nasa lisihan pala tayo. Nasa lisihan. What do you mean, Sian? Ito palang Commission on Elections, nagpa-bidding last year. Tama ba last year? Yun ang di ko sure. Nagpa-bidding sila kung sino ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections, mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Isa lang yung bidder. Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies na malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Magulo daming korupsyon, daming red tape, daming mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nilang makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Miru Systems of South Korea. Ang malupit dyan, dahil walang ibang nakipag-bidding, no choice ang COMELEC. Isa lang yung nakipag-bid, so kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng COMELEC ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos
to Miro Systems para i-operate ang buong eleksyon sa 2025. Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marcy, ito hindi to chismis ha, facts ito. Yung Miro Systems ay kumuha ng local partner sa ating bansa, local companies, local corporations, tatlo. At yung tatlong yon, sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration, particularly yung St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ni Sara Diskaya and Curly Diskaya. Hindi tunay na pangalan. Si Zara Diskaya and Pacifico Diskaya II. Mag-asawa ite. Siyang! Sino naman yan? Pakialam namin dyan, artista ba yan? Politiko ba yan? Sorry. Yung pong Sara Diskaya, yun po yung makakalaban ni Vico Sotto sa Pasig City as mayor sa darating po na 2025 election. Ang mag-asawang Diskaya ay ang #1 contractor ng Duterte administration ng DPWH Build projects from 2016 to 2022. #1. So gets na natin. Alam nyo, nung pagkasabi ni Sian Gasa po diyan, na #1 niya yan na contractor ni Digong, etong St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew. Aba, naisip ko na, kaya pala nag-1 si Robin Padilla nung nakaraang eleksyon. Kaya pala ganun din kalaki ang naging voters turnout dito po sa boto kay PBBM at kay BP Sara. Pwede ito pwedeng dinaya nila ang 2022 election. Walang kinalaman si PBBM. Bakit hindi naman nakapwesto si PBBM eh? Sino lang ang makakadaya niyan? Yung nakapwesto. Diba? Takang-takaan lahat, nag-1. Etong si Robin Padilla na pulpol. Artista lang to, wala tong pinag-aralan, wala tong kahit anuman lang na achievement. Nakagraduate lang to, alam nyo kung saan? Sa rehab. Sa rehab lang to gumraduate. Shoutout Ronald Federico Pax de Mesa, Kuya Juanito Tumamaw, ayan. Robel Ferrer Official. Kaya nga po sabi ko, teka, i-live ko to, i-vlog ko. Ronnie Sanchez, kaya pala nanguna sa Senado, may magic ba? Diba? Gulat na gulat tayong lahat. Si Robin Padilla, nag-1 sa eleksyon. Wala naman tong pinag-aralan, wala naman tong kahit anuman lang na may aalay sa atin. O kita nyo nung naging senador, tagapagtanggol ng manyakol na kakandidato pang senador ngayon na si Kibulok. Mamaya po, sasabihin ko yung mga delikado na pwedeng mangyari patungkol dito sa ating 2025 election. Mamaya po, meron akong naisip naku, pag yun na nangyari, yari tayong lahat mga Pilipino. Under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya, naging St. Gerard General Contractor Chuba Chuchu Ek. Bottom line, sila yung may-ari nito, sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miro Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa? Construction company. Why?
How? Siyan. Sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na partner ng Miro Systems ay talagang konektado sa mga Discayas na biggest contractor ng Duterte. How sure are you? How sure I am. Check niyo yung articles of incorporation nila 10 years ago, 9 years ago. I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pasito Discaya II and Cesara, blah, 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 it's a long name, Discaya. And take note, last October 4, inutusan ng Commission on Elections yung St. Timothy na umalis na sa joint venture partnership with Miro Systems. Miro Systems. Kung hindi lehitimo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng COMELEC? Ang problema natin ngayon, for the past 1 year or more than 1 year of preparations, na-expose na lahat ng mga balota and election machines. With St. Timothy, with the Discayas. So, COMELEC, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung magiging election sa 2025? What if walang pumasok na bidder, tapos kinontak lamang ng mga Discaya yung Miro Systems bilang dami nila? Kaya yung tatlong kumpanya na partner, na joint venture partnership ng Miro Systems, ay sila lang din. What if ganun nangyari? Paano nyo kami ma-assure na hindi ganun? Na talaga magiging malinis yung election sa 2025? Yung Discaya, meron silang 5 kumpanya na nakaregister sa Pilipinas. Yung tatlo, St. Gerard, General Contractor, blah, blah, blah. Pangalawa, St. Timothy, blah, 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 blah. And St. Matthew, blah, 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 blah. Puro santo, no? Yun ang problema ngayon. Kaya pala ang lakas ng loob ng mga Duterte na kumbaga sure na sure sila sa 2028 si Sara Duterte ang magiging presidente. Kasi nga, etong Miro na provider netong mga election machine at election paraphernalias ng ating bansa, wala na pong itong kredibilidad, wala na tong integridad. Mabuti pa ibalik na lang po sa manual voting. Kasi po, wala na eh. Expose na. Boboto ka pa ba niyan? Alam mo na maka-Duterte yung kumpanya na yan? Diba? Kaya pala pinakandidato nila si Philip Salvador kahit na pull-pull din to. Baka mag-number 1 pa nga. Kaya pala malakas ang loob ni Bato de la Rosa at ni Bongo na kumandidato. Ano sabi nila? Magiging rug sila. Rogue ang gagawin nilang pangangampanya. Pero actually, wala silang kahit anuman lang na kumbaga yung plataforma nila, mga walang kwenta, yung kanilang mga plano sa ating bansa, mga walang kwenta. Kasi nga, kahit naman hindi sila mangampanya, mananalo sila eh. Bakit? Tropa ni Digong, etong provider para po dito sa 2025 election. Nay Merlita Berhel de Dios, hello po kay Kuya Marvin, Ate Tamura, shout out. Diba? Kaya pala ang lakas ng loob nila. Si Digong hindi na lang talaga kaya mag-senador. Kaya po, hindi nila pinakandidato for senator. Hindi nila pinakandidato ng for senator. Pero kung magse-senador si Digong, sure win din eh. Sure win din. Kasi nga, walang problema. O sino ba gusto nyo manalo? Ilalagay natin dyan.
O sino number 1? Si Philip Salvador. O sino pangalawa? Si Bato. O sino pangatlo? Si Bongo. O sino pangapat? Si Jimmy Bondok. O sino panlima? Si Kibuloy. Naku po. Kaya pala ang lalakas ng loob kumandidato nitong mga tao na to. Kasi wala na. Nabenta na tayo na naman. Number 1 na naman si Philip Salvador nito. Number 1 na naman ang artista sa 2025 election. Kawawa tayo dito. Kaya sana hanggat may oras pa, manual voting na lang. Balik na lang tayo sa manual. Kasi wala ito. Kaibigan ni Digong, number 1 contractor ni Digong, itong Diskaya na to. Itong may-ari ng St. Gerard, St. Matthew, at St. Timothy Construction. Pinakamalaking construction firm noong panahon ni Digong. Build program. Sila ang napili o nanalo sa bidding. Alam natin, kapag ikaw nanalo sa bidding dyan, alam natin kung gaano kalaki ang magiging regalo na ibibigay sa mga politiko. Yes, Ate Flor Benavides, kalaban nga po ni Mayor Vico Soto. Mamaya po meron pa tayo isang video po na ipe-play. Mahilig ba sila sa Saints? Siyan parang masabi na talagang kanila yung mga kumpanyang yan? Gerard, Matthew, and Timothy, nanginginig yung daliri ko, ay ang kanilang 3 lalaking anak. Pinangalan nila yung 3 corporation sa kanilang 3 lalaking anak. Alam niyo, sa totoo lang, wala akong idea sa bagay na to eh. Nagkaroon lang ako idea nung umiiyak-iyak na sa media si Mayor Vico Soto. And for the past 3 days, inaral ko mabuti lahat ng facts, lahat ng documents. And I'm telling you right now, what I'm saying this time is not a chismis at all. These are based on facts. And to be honest with you, hindi ko rin gusto si Mayor Vico. Bakit? Masyadong straight. Masyadong too good to be true. Ayaw ko sa mga taong straight eh. Gusto ko mga bi legal. Pwede sa legal, pwede sa illegal. Ayaw ko ng mga ganyang straight masyado kagaya ni Mayor Vico. Parang not my taste. No? Hindi ako ganun. Gusto ko yung mga taong illegal. Kaya, to be honest, kung personal preference lang, mas gusto ko yung mga Diskaya. Mas gusto ko yung mag-asawa. Kung personal preference, bakit? Ang lupit nyo. Kayo number 1 contractor ng gobyerno for 6 years. Kahit way back 2015 yung St. Gerard na flag daw ng BIR for issuing fake receipts, fake tax declarations. Pero pagpasok ng Duterte admin, kayo pa rin, after that happening on 2015, kayo pa rin ang number 1 contractor ng aming bansa. Ang lupit yun. Kayo na mga gustong tao. Mga lobbyists connected to politics. Grabe, pumera, bilyon. Ganyan ang gusto kong tao, ganyan ang gusto kong diskarte. Ang ayaw ko lang dito is, pati yung COMELEC, pinasok nila, pinenetrate nila. So, paano po kayo makasigurado ngayon na magiging malinis yung election at yung mga resulta ng darating na 2025 elections ay talagang totoo? Kasi pag ikaw ang general contractor, number 1 contractor ng gobyerno ng bansa, grabe yung impluensya mo sa lahat ng mga politiko. Kasi magpakatotoo na tayo, hindi ko sinasabi na corrupt ang St. Timothy or St. Gerard. Sinasabi ko in general na pag merong mga construction projects sa ating gobyerno, grabe ang korupsyon. Alam ng lahat yan. At kung ikaw ang general contractor, pinakamalaki number 1 sa buong bansa, grabe ang pera dyan. Kapag grabe ang pera dyan, grabe yung impluensya mo sa mga politiko. Pag grabe yung impluensya mo sa politiko, ang daming saludo sa'yo, ang daming mong kaalyado.
So ngayon, sobrang bulag kami kay Alice Guo, kay Pastor Tibuloy, at sa mga nagpapail ng mga COC, nasalisahan nyo kami na for more than 1 year, tinatrabaho nyo na pala yung mga balota, yung mga makina, para sa darating na eleksyon. Bakit kayo, construction company kayo, hindi naman kayo IT systems company? At bakit in-award sa inyo ng Miro Systems? Ano ang connection sa Miro Systems? Bakit sila ang lone bidder ng ating bansa? Walang ibang nagbid kundi sila lamang. Tapos nung na-approve sila, nung nag-grant sa kanila yung kontrata, kayo agad ang kinuwang local partners. How come? How come hindi ko magtagpay? Hindi may paliwanag na kadahilanan eh. There's something wrong. There's something wrong na talaga. Ang problema nga, Kuya Marvin, yung sabi mo na pag binoto nyo si Philip Salvador at Willie Revillame, para nyo na rin binoto si Duterte. Huwag po nating hayaang makapasok yung dalawa na yan. Yun na nga po problema, Kuya. Kahit po hindi natin sila iboto, dahil nga po dito sa kumpanya ng Miro, kapartner yung St. Gerard ba o St. Timothy o St. Matthew, na number 1 contractor ni Duterte, wala na. Kaya ang inaasahan kong mga papasok ngayon na senador sa 2025, puro kampo ni Digong. Tandaan nyo itong vlog ko na to. Tandaan nyo po itong vlog ko na ito, na baka yan na po yung sinasabi na panlaban nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Number 1 si Philip Salvador. Number 1 si Philip Salvador. O sunod si Bato o Bongo. O tapos si Willie Revillame. Jimmy Bondok. Si Kibulok. Baka pati si Chavit. Kasi si Chavit nakita ko kasama ni Willie Revillame. Baka pro Duterte si Chavit eh. Diba? Sila-sila na lang pala talaga. Kaya pala si Amy Marcos ayaw sumama kay PBBM. Kasi alam na nila kung ano ang bala ni Digong. Kaya pala napakalakas nila. Super Ninja, hindi tayo sure kasi nakita ko si Chavit kasama si Willie Revillame. Nakakaawa ang Pilipinas. Masakop na ng China pag nagkataon. Hindi nga natin alam, Super Ninja, kahit na kinukuha siyang campaign manager, di ba? Hindi natin alam kung ano ang takbo ng politika. Siyempre kapag ikaw ay magiging kandidato, ang gusto mo, dun ka sa panalo. Susugal ka pa ba na hindi ka kakampi kay Digong? Na walang kasiguraduhan ng iyong panalo dahil alam nila kayang-kaya na ng Miro na ipanalo ang mga Duterte. Kaya pala walang kumandidatong Duterte para sa senatorial candidate kasi para hindi mahalata. Kasi halatang-halata naman nga yun. Biruin mo 3 Duterte kakandidatong senador lahat. Tapos mananalo silang 3. Si Digong pa, si Bato pa, si Bongo pa. Pati itong si Philip Salvador. Diba? Lies Classic, ilang beses ko na nag-comment about sa botohan dahil alam ko po may hackers. Isang pindot lang kung sino-sino ang manalo, alam na nila. Pinagtatawanan lang kayo ng sila-sila lang. RZ Mas Vlog, Chavit Singson, Pro Duterte, kahit taga Ilocos Sur ako, di ko yan iboboto. May alam ako kay Chavit. Pero no vote for senador. Dapat umaksyon ng Malacanang dito. Sana nga po.
Kaya pala ang lakas ng loob ni Philip Salvador. Sure win na eh. Si Robin Padilla, di ba, pulpul na kandidato yan? Kita nyo, nanalo number 1 pa. O tapos ngayon, kakandidato na naman si artistang Philip Salvador. Baka number 1 na naman. Ate Gemma Delanquilito, hello po. Kuya Randy Gorospe. Hensky TV, dapat mag-declare na null and void ang kontrata sa Miro. Yun nga po. Jimmy Bautista. O, parang totoo yan. Imagine, number 1, Padilla. Imagine niyo po yun, pulpul na kandidato, nag-number 1. Ang daming nagulat doon. Ang daming mas deserving na maglingkod sa bayan kaysa kay Robin Padilla. Kita nyo nung nanalo, ano nangyari? Utang na loob kay Kibulok ang kanyang binabayaran. Kasi wala naman siyang utang na loob sa atin. Bakit? Hindi naman natin siya binoto eh. Pinanalo siya. Pinanalo siya ng Miro. Pinanalo siya ng Comelec. Pinanalo siya ng grupo ni Digong. Susan Quatris, dapat wag iboto ang kalyado ni Digong, ibasura kasi mahirapan dayain kung malaki ang lamang. Yun nga po ang problema eh. Kahit po hindi natin sila iboto, nakaset na kung sino po mananalo. You know, wala akong pakialam kung tumatakbo si Sara Diskaya for mayor ng Pasig. I don't give a fuck about Pasig City. Paki ko dyan. Wala rin akong paki kay Mayor Vico. Paki kung matalo ka. What's my concern is Comelec. President Marcos. Well, I know for a fact na ang Malacanang ay, technically speaking, walang power over Comelec. Because Comelec is an independent body na nilukluk ng ating konstitusyon. I know that. So, kinakausap ko to separately. Malacanang, President Marcos, Commission on Elections, paano niyo po ma-assure sa amin na yung darating 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? How can you assure us after all this St. Timothy thing with the Discayas and with Miro Systems, so sila mismo ang may control, 100% control sa darating na eleksyon? Paano niyo po kayo ma-assure na medyo malinis itong eleksyon na to at walang impluensya ng mga Duterte? How can you assure the people? How can you give us assurance? Kung ako po tatanungin ninyo, dapat alisin na yung Miro Systems. Pinaalisin na nga yung St. Timothy eh. Aminado na nga kayo, there's a conflict of interest, there's a problem. There's a possibility of certain compromise. That's why last October 4, inutusan niyo yung St. Timothy na pag-hands off na sa Miro Systems. Pero paano tayo ma-assure? No. Na wala pa talaga silang alam or wala talaga silang implementation sa Miro Systems. So kung gusto niyo pong bigyan ng assurance sa ating gobyerno, dapat i-abolish po itong kontrata with Miro Systems and back to zero. Meron pa po tayong 5 buwan or 6 na buwan para gumawa ng mga balota na kayang-kaya naman. Gumawa po tayo ng ibang kumpanya na hindi nakukuha ng kahit na sinong local partner sa Pilipinas na pwedeng impluensya ng kahit na sinong politiko para ma-assure po natin yung malinis na darating na eleksyon. Paano po kayo makaka-assure ngayon after all this happening na yung mananalong senador sa 2025 at yung mananalo ng mga mayors, governors, and other positions in the country are not manipulated or compromised in favor of the Duterte allies with the Discayas, through the Discayas? Yun lang po. Bakit likod ko? Pinalikat ako. God bless po sa ating bayan. Kapon kap. Diba?
paano pa ipapakita sa atin ng COMELEC na walang dayaan ang 2025 election? Paano pa ito, kumbaga yung integridad ng eleksyon, paano pa nila masisiguro sa atin? Ito pa lang St. Timothy, St. Gerard, St. Matthew, isa lang ang mga may-ari, Vizcaya lang. Tapos, nag-number 1 si Robin Padilla noong 2022, walang kibo. Walang kahit, alam mo yung parang bigla na lang nag-number 1. Diba? Halatang halata eh. Ngayon lang tayo nagising. Ngayon lang tayo nakapag-isip-isip. Oo nga, no? Tangina, nag-number 1 si Robin Padilla. Kaya pala nag-number 1 si Robin Padilla. Alam na pala nila na nandoon. Kasi totoo naman, kahit hawak nila DPWH, ano ba mangyayari? Wala. Nganga sila. Hawak nila DSWD, nganga sila. Hawak nila ang DICT na mga Duterte, nganga sila. Hawak nila ang DepEd, ngangas pa rin sila. Pero pag hawak mo ang COMELEC, putang ina, kahit sino ay kandidato mo, panalo. Baka mangyari niyan hanggang 2028, 2031, 2034 election. Abay, puro pro Duterte na nakaupo sa Senado. Wala na tayong magagawa. Baka 2028 ang mga senador na doon. Si Baste Duterte, si Pulong, si Kitty Duterte. Baka lahat na ng Duterte, senador na. Bakit? Kahit hindi iboto ng taong bayan panalo na Basta tropa nila ang mga nasa COMELEC at yung mga gagawa ng machine ng COMELEC. Quick inform, shoutout sa iyo sana naman po makapag-like po kayo. Paki-like lang po itong ating video. Kaya akala ko po ako lang ang may alam niyan patungkol sa botohan. Buti may nagsalita, no smoke without fire. Kuya Marvin, dapat maagapan ni PBBM yan hanggat maaga pa. Yes, mahaba pa naman ang panahon Diba? November, December, January, February, March, April, May. Pitong buwan pa. Diba? Ate Marites Labrador, shoutout po. Rosalina Vera, correct. Dapat malinis na eleksyon. COMELEC dapat pag-isipan talaga ng government. Edilberto Luzon, gandang gabi po. Tama po, baka magkadayaan lahat. Dapat ayusin ni BBM forever. Tama po ang sinasabi nito. Alatado naman na walang alam si Robin Padilla, number 1 pa. Diba, Ate Marites Labrador? Pati si Marcoleta, kumandidato. Kita nyo si Willie Revilla, may kunwari napipilitan. Kunwari, parang kandidato na lang ako. Diba? Kita nyo mga pa-effect nila. Kunwari, last minute, nag-file, napilitan. Kita nyo si Philip Salvador. Taong bayan daw ang nananawagan na kumandidato siya. Putang ina, bobo ka. Diba? Kung kakandidato ka dahil sa taong bayan, ututo ka. Alam mo namang wala kang nagawa, wala kang ambag sa lipunan, nakakasuhan ka pa ng mga estapa, pamilya mo hindi mo mabuo. Diba? Si Chris Aquino, saka anak niya, diba wala? Tapos kakandidato ka pa na senador? Ano may bibigay mo sa amin? Ate Brenda Barton, hello po. Nay Florita, hello po. Thank you po sa mga nag-like ng ating live. Alam niyo po, napakasarap mag-live kapag maraming likes. Thank you po sa mga nagla-like po. Juanito Tumamaw, maging matalino sana tayo mga Pilipino sa darating na eleksyon. Yun nga, Kuya Juanito Tumamaw, kahit anong talino natin, kahit na i-zero vote natin ng mga Duterte, kung naka-automatic na doon sa mga makina, naka-program na
na kahit hindi mo binoto yung mga DD sheet, eh sila ang mananalo, yari tayo. O nakakabahala nangyayari na political system natin. Bakit pinapayagan tumakbo yung mga walang alam gaya ni Robin at iba pa? Paano kung manalo si Ipe Revilla at Lito Lapid? Nako, disgrasya. O, pera sa akin, Philip Salvador, di kita iboboto, no Duterte. Alam niyo po may basehan yung sinasabi ni Sian Gase. Meron po kasing mga nauna ng mga nagpapatunay na meron pong mangyayaring dayaan sa 2025 election. Meron na pong mga nagsabi niyan. Meron na pong mga tao na naglabas ng kanilang saloobin